Doon lang ako sa ano, Brother Chando, 1 Corinto 8:6. Kasi narinig ko kasi sa INC yan. Yung nag-iisa lang daw ang Diyos Ama lang. Subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay at tayo nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon si Yesu Kristo at sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo. Kung tingnan natin at pag-aralan natin mabuti yung talata na ginagamit nila, pinuputol nila yung unang Korento 8:6. Pero kung tingnan natin, ano ba ang makita natin sa talata? Una, ang Ama, tagapaglikha sa lahat ng bagay. Ikalawa, si Jesus, nalikha lahat ng bagay sa pamamagitan niya. So malinaw, both, pareho silang tagapaglikha ng lahat ng bagay. So kung manlilikha ang ating Panginoong Hesukristo at kung ang pagiging manlilikha, creator, ay katangian ng Diyos na mabasa natin sa Isaias kapitulo 4 versikulo 24 at Efeso kapitulo 3 versikulo 9. So therefore, ano ang katangian, ano ang lagay ng ating Panginoong Hesukristo sa unang Korinto kapitulo 8 versikulo 6 bilang creator? Nanatiling Panginoon lang ba? Hindi Diyos? Kaya mali ang paggamit ng INC sa naturang talata. Ang akala nila ay sumusuporta na sa kanilang pagka-anti-divinity of Christ. Brajando. Parang ganito lang ba? Colossus 1:16, sabi dito, Christ Himself is the Creator who made everything in heaven and earth. The things we can see and the things we can't. The spirit world with its kings and kingdoms, its rules and authorities, all were made by Christ for His own use and glory. Ito, Christ Himself is the Creator. Kung hindi siya Diyos, paano siya naging Creator? Hindi nila masagot. Sabi nila nga, maling translation yan. Mali ba ang The Living Bible? Ba't yung ginagamit? Mali pala. Brajando. Yun nga, yun. Yun pa, ang sinabi ko, mag-ingat talaga sa talata na ginagamit nila, itong unang Korinto 8:6. Dahil pinag-chap-chap nila ito. Parang magmukhang tama sila. Kung unawain natin ng husto ang naturang talata at pag-aralan nating mabuti mga kapatid, dito makita natin na pinag-chap-chap nila ang naturang talata dahil may pinutol sila. Basahin mo ang buo, Brajando. Unang Korinto 8:6. Kaya nga, tungkol sa pagkain inihandog sa Diyos-Diyusan, alam natin ang mga Diyos-Diyusan nilarawan ng mga bagay na di totoo. At alam natin iisa lamang ang Diyos. Kaya na may tinatawag na mga Diyos sa langit at sa lupa, at ang mga tinatawag na mga Diyos at sa mga Panginoon ay marami. Subalit para sa atin ay isa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon si Jesucristo, at sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo. Subalit hindi lahat ay nakakaalam nito. May mga taong nasanay na sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan noong una. At hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganoong pagkain, inaakala pa rin nila na iyon ay handog sa Diyos-Diyosan. So, malinaw, binanggit yan, may iisang Panginoon lamang. Hindi dalawang Panginoon, ha? Kung ang argumento nila na may iisang Diyos, therefore, ang ating Panginoon Jesucristo hindi Diyos, nakasulat yan din, may isang Panginoon. Ibig ba sabihin na ang Ama hindi pwedeng magiging Panginoon dahil binanggit ang iisang Panginoon na ating Panginoong Hesukristo? So malinaw naman ang pananampalataya natin, lalo na nakasulat sa Biblia, na may iisang Panginoon, hindi dalawang Panginoon, hindi tatlong Panginoon. Efeso kapitulo 4 versikulo 5, Brajando. May iisang Panginoon
Iisang pananampalataya at iisang bautismo. O, nakita natin na may iisang Panginoon. So, ibig sabihin, wala nang iba. Kung tingnan natin sa unang Korinto 8:6. Kaya, kung iisang Panginoon at may iisang Diyos na binanggit, ang argumento nila, di pwede magiging Diyos ang ating Panginoong Hesus dahil iisang Diyos ang Ama. How about ang iisang Panginoon? Ibig ba sabihin, hindi magiging Panginoon din ang Ama dahil sa sinabing iisang Panginoon? Kaya isip-isip naman pag may time. At saka doon naman sa sa Judas 1:4. Tingnan ninyo Judas 1:4 ha, sa sabi dito, ito. Sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ng ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyang katwiran ng kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Hesus Kristo, ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Kaisa-isa lang pala eh. Anong unawan nyo kanyo sa kaisa-isa? Ha? At dagdag lang natin, Rojando. Dagdag lang natin, batay sa naturang talata, unang Korinto 8:6, kung si Kristo ay iisang Panginoon, hindi Diyos, ay ibig sabihin pala nila, Rojando, may dalawang Panginoon. May Panginoon na Diyos at may Panginoon na hindi Diyos. Yun ang lilitaw, Rojando. Kanila kasing dyan bro, ang kanila kasing pinangahawakan dyan, yung pagkapanginoon ni Kristo dyan, hindi daw bilang Diyos. Kasi basahin natin ang Gawa 2:36. Parang may ginawa yatang Panginoon. Oo. Parang ganun ba? Yan ang kanilang argumento dyan. Yan na nga, kung ginawa siyang Panginoon, bakit ka isa-isang Panginoon? Ibig sabihin yung Ama, hindi Panginoon. Kaya nga, yun ang pinangahawakan na ng talata na sa Diyos. Basahin nga yung Gawa 2:36. Sige. Kasi yun ang pinakapanghiнаhawakan nila eh. So parang ginagawa nila yung pagkapanginoon ni Panginoong Jesucristo daw dito lang sa lupa, hindi bilang Diyos. Ay, mali talaga. Sobrang mali. Ate, basahin, no? 2:36 ng Gawa. Kaya dapat talagang malaman ng lahat ng Israelita na itong si Jesus na ipinapako nyo sa cross ang siyang pinili ng Diyos na maging Panginoon at Kristo. Pinili. Basahin mo sa ang Biblia. Patalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Itong si Jesus na inyong ipinako sa cross. Ginawang Panginoon lang pala ng Diyos, hindi pala talaga siya Diyos. Yun na nga. Parang ganito ba? Exodo 7:2. 7:1. Sinabi ng Panginoon kay Moses, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Paraon. Kaya nga hindi siya Diyos kasi ginawa lang Diyos eh. Kaya kasi Kristo hindi Panginoon, ginawa lang Panginoon. Teka. Si Kristo ay hindi Panginoon, ginawang Panginoon. Ayon sa kanila, di ba sabi nga doon, si Kristo bakit sa unang Korinto, iisang Panginoon si Hesus Kristo? Kaya nga, yung pagkaisang Panginoon daw doon, Diyos Ama yun. Yung pagka-Panginoon daw ni Panginoong Jesucristo, balikan natin. dito lang sa lupa. Sinong Bible scholar ang sumusuporta sa paliwanag na yan? Ang scholar ng mga INC. Ang problema kasi sa mga INC kasi napakailig nilang mag-self-interpretation. Abay, natural na ginawa siyang Panginoon ng Diyos dito sa lupa. Bakit sino pa ba ang gawing Panginoon ng Diyos? Si Pedro. Si Pedro. Hindi naman pwede. Siya ang gawing Panginoon dito sa lupa. Hindi naman pwede. Hindi niya nangangahulugan na siya ay hindi na Diyos. Yes. Dahil ang kanyang pagka-Panginoon hindi lang dito sa lupa. He already existed before the world began. Existido na siya. At siya ay kaisa ng kanyang Ama. Wala namang contradiction doon. Kasi yung kanyang pagka-Panginoon, sinabing ginawa siyang Panginoon, na kay natural, sino ba ang gagawin niyang Panginoon? Siya nga ang tagapagmana eh. Basahin natin ba dyan ang Hebreo 1:4. Nakikita sa anak ang kalwalatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Kung gano'n pala ang Diyos, gayon din ang anak. Ipatuloy. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit.
Ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel. Tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila. Oh. Sapagkat kailan may hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, ikaw ang aking anak. Mula ngayon ako na ang iyong ama. Hindi rin niya sinabi sa kanino mang anghel, ako ay magiging kanyang ama at siya ay magiging aking anak. At patuloy mga kapatid dyan. Yung tagapagmana, saan ba yung tagapagmana? Siya tagapagmana? Tagapagmana, Sais. at nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan ay sinabi niya dapat siya sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Patuloy. Tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya ginawa niyang hangin ng kanyang mga anghel at ngingas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Sa Colosas nga bro, Colosas 1:16. 8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya ang iyong trono o Diyos. Hindi yung tagapagmana para makuha natin yung anong talata? Colosas 1:15-16 yata. 15:16 si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa magitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari o mamahala at pamumuno, ang lahat ay nilikha. Ayun. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. At para sa Kanya. Oh, yung pagka para sa Kanya dyan, siya yung sa Kanya ang lahat ng bagay. Kaya sino ba ang pipiliin ng Diyos na maging Panginoon? Siyempre si Kristo. Ako, mayroon akong talaga nakalagay Panginoong pero Diyos hindi si Kristo. Pero ako hindi mayroon talagang talata. Ano ba Angel? Ano talata yun? Panginoong mong Diyos, talagang si Jesus, Panginoong Diyos. Hindi, patapusin natin si Bro Jindri. Sa Juan 20:28. Hindi. Mateo 4. Panginoon mong Diyos. Ayun na nga, yun ang ang kasi ang argument kasi diyan, Brother Angel, yung ginawa lang siyang Panginoon. So, paano natin tibagin yon? Kasi sa kanila yung pagka-Panginoon ni Kristo, hindi bilang Diyos. Hindi daw bilang Diyos. Sabi nila. Ang ano diyan, kung yung pagka-Panginoon na ginawa siyang Panginoon, sino ba ang gawing Panginoon dito sa lupa? Si Pedro? Yung mga hari? Siyempre si Panginoong Jesucristo kasi siya nga ang tagapagmana sa lahat ng bagay according sa Colosas 1:15-16, siya ang tagapagmana. Kaya sino ba ang dapat gawing Panginoon? Natural si Kristo. Pero hindi yung kontra sa kanyang pagka-Diyos. Kasi ang daming talata, na binasa na nga natin kaganina diba kung ano yung ama, ganun din ang anak. Hindi yung kontra. Yung ginawa siyang pagka-Panginoon, normal. Kasi siya ang tagapagmana sa lahat ng nilikha. Sige, Brother Angel. At saka hindi, ama niya Diyos. Siyempre pag ama mo Diyos, ano yung anak? Di ba? So, common sense. Ngayon, Mateo 4 nga, umpisa natin sa 1, Bro Jando. Ito mapapatunayan natin. Si Jesus mismo, sinabi niya siya Panginoong Diyos Mateo 4 muna, 1 muna, Bro. Diretso, yung 7, dun mo makukuha yung sagot. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Isa-isa lang natin, Bro, para ma-explain. Tinukso siya ng Diablo rito. Kausap niya Diablo. Ang Diablo mismo kausap si Jesus, kaya makikita mo yung konteksto tama-tama sa mga INC to sa lahat ng nakikinig. At tuloy po. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya siya ay nagutom. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ng tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pagkatapos dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel ikay itatagubilin at sa kanilang mga kamay ikay aalalayan ng mga bato paamoy hindi masaktan. Bro, sa 6 pala, ang sabi diyan nasusulat, nagbabasa lang pala ng Biblia ang demonyo. Tuloy, ang kausap niya yan si ating Panginoon Jesucristo. Anong sabi ni Jesus ng ating Panginoon Jesucristo? Okay, ano sabi? Sa 7. 4:7 naman tayo. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ng Panginoon mong Diyos. Yun. Sinong kausap niya? Sinusubukan niya ngayon?
Si Jesus. Oh, see? Huwag mong susubukin ang Panginoong Diyos. Ang sinusubukan niya si Jesus. Ano si Jesus ngayon? Di Panginoong Diyos. Panginoong Diyos, natural. Okay. Siya yung tinutusok Yan pala ang tinutukoy dito eh. Konteksto. Pero Brother Angel, Oh, ang kanilang paliwanag dyan, ano sabi? ang ama daw ang tinutokso daw ng Diablo dahil ginagamit niya ang kasulatan. Parang may narinig na ngayon. Brad Jando. Oh, Pag sabi ko sinigay nga sa inyo, yung narinig konteksto, niya oh. Brad Talaga, Jando. out Pero of kung context tutusin, sila. maliwanag yung paliwanag ni Bro Angel. Yung talata na yun na wala namang iba na lang tinukso kundi si Jesus lang talaga. At ang kausap niya si Jesus, wala namang kausap na ama dyan eh. Ang kausap Okay, niya si Jesus, sinusubukan niya si Jesus mismo at kausap niya si Jesus. Hindi naman Yan ang karap, sinusubukan ng ama. Di yung Ah. konteksto, mali na sila. Kumbaga, Okay. kung unawain talaga yun dapat. Okay, Brother Panginoong Wendell. Diyos. Sige, Brother Wendell. Dahil literal ang pag-unawa nila sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 36, kaya ang argumento nila, hindi Diyos ang ating Panginoon Jesucristo dahil lang sa ginawa siyang Panginoon ng Ama. No? Yan ang mabasa at binasa nila, Gawa Kapitulo 2, versikulo 36. So, lumalabas tuloy na ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi Panginoon noong hindi pa siya ginawa na Panginoon ng Diyos. So, ginamit nila yung tinatawag na illogical na pag-iisip dito. Halimbawa, gamitin muna natin, may mabasa ka, New International Version, 2 Corinthians, 2 Corinthians chapter 5, verse 21. God made him who had no sin to be sin for us so that in him we might become the righteousness of God. So, ating sundan ang kanilang argumento sa pagsitas nila sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 36, na ayon sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21, God made him, referring to Christ, who had no sin, to be sin for us. Yun. Di lalabas na makasalanan pala ang ating Panginoong Jesucristo bago siyang ginawa na made no sin ng Diyos. Ibig sabihin, nung bata pa siya, makasalanan siya. At nang ginawa na siya na walang kasalanan, yun, a very illogical argument nila. So therefore, kung tanggapin natin na ganon din ang Gawa Kapitulo 2, versikulo 36, na ginawa siyang Panginoon, no? Ginawa siyang Panginoon, hindi ibig sabihin na hindi siya Diyos dahil ginawa siyang Panginoon. Yung Gawa Kapitulo 2, versikulo 36 na ginagamit nila, ang tanong diyan, ano ba ang mabasa kung umpisahan natin sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 34, Bradyando, at ituloy sa 35. For David did not go up into heaven, but he himself said, the Lord said to my Lord, sit at my right hand, until I make your enemies your footstool. Therefore, let the whole house of Israel know for certain that God has made him both Lord and Messiah, this Jesus whom you crucified. So, yung verse 34 hanggang 35 na kung tandaan natin, kinot yan ni San Pedro mula mismo sa sulat ni Propeta David sa Lumang Tipan. Pakibasa sa New American Bible sa Psalm chapter 110 verse 1, Bradyando. A Psalm of David. The Lord says to you, my Lord, take your throne at my right hand, while make your enemies your footstool. Yan. So, ano ang mabasa natin yan? Ang Panginoon ay nagsalita sa isang Panginoon habang nakaupo sa tabi ng isang Panginoon. Di ba? Napakalinaw yan. So, ang isang Panginoon diyan ay tumutukoy
walang iba kundi yung pre-existed na noon na anak. Dahil siya ang uupo sa trono sa bandang kanang kamay ng Diyos. Pakibasa yung American version pa rin, Brajando, sa Colossians chapter 3 verse 1. If then you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. At idagdag ang New American Version, Mark chapter 16 verse 19. So then the Lord Jesus, after he spoke to them, was taken up into heaven and took his seat at the right hand of God. See? So kaya wala pang taong Kristo noong panahon sa Old Testament, di pa siya ipinanganak, pero tinatawag na siyang Panginoon ng isa pang Panginoon. Malinaw na yung Panginoon na siya noon paman, walang hanggan ang kanyang pagkapanginoon, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ang Holy Trinity na nag-exist na. Brajando. Okay, so Brother Cesar, okay na ba yung Brother Cesar? Okay bro. Okay na. Ano ko lang sana yung yung sa Genesis 1:26 kapag yun ang itinanong mo sa kanila, hindi sila makapokus doon Talagang tatalon sa ibang talata para patunayan na yung pagla lang ba na may sinabi doon na lalangin natin. Kasi ang paliwanag kasi nila dati, anghel daw yung kasama. Hindi naman malalalang anghel. Kaya medyo hirap talaga sila pagka doon lang nakapokus sa na yun, hindi nila may paliwanag ng maayos. Okay, sige bro, salamat. Yun lang. Ano daw? Anghel daw? Anghel? Anghel yung kasama daw bro? Anghel? Okay, di ba? Parang dati yun ang nila, pero ngayon parang hindi na kasi hindi nila basahin natin ang anghel ba? Ang sabi, then God said, let us. Sino yung us na yon? Father, Son, Holy Spirit. Ay, hindi pala anghel. Sila yung us. Gawin natin. Sinong natin yon? Yung Ama, yung Anak, at Holy Spirit. Di naman anghel yan Hirap sila dyan bro kasi kasi ako sa TikTok, nakatuto kasi nandoon yung instinct sa TikTok, hindi na sila makapurma sa FB at saka sa YouTube Tapos pag pinasok mo, i-manipulate pa pati sagot mo. Kailangan kontrolado nila pati sagot mo. Hanggang dito na. Okay, thank you sa